Sir, kamustahin lang namin yung naging sitwasyon at kalagayan itong Taiwan dahil 6.6 na lindol or magnitude na lindol ang tumama dyan po sa Taiwan. Saang parte ng Taiwan po ito at naramdaman niyo po ba mismo dyan sa inyong kinaroroonan, Sir Jason? Yes po, no? Bandang 11:05 po kagabi ay nilainig po yung Taiwan ng actually 7.0 yung magnitude nitong lindol, ano? At nangyari po ang epicenter sa may northeastern ng Taiwan. Ito po ay sa may Ilan County, ano? 32 kilometers away from the east coast ng Taiwan. Andun po yung epicenter. At yung nagtala ng pagyanig sa halos buong party po ng Taiwan na umabot hanggang south, ano? At sa south mismo, ako ngayon ay nasa may Taichung area, bandang central area po ng Taiwan, ay ramdam po namin yung malakas na lindol na umabot po ng 4.0. Samantalang sa ibang bahagi po ng Taiwan, North, Taipei, Taoyuan hanggang Hsinchu ay naramdaman po itong lindol na may magnitude na 5.0. At sa may bandang south po naman, Kaohsiung area is about 4 to 3, magnitude 4 to 3, ano. Pero yung pinaka-epicenter ay nagtala ng 7.0 na may lalim na 78 kilometers po. Yes, Sir Jason. Sir, sa area ng Ilan na pinaka-epicenter nitong itong lindol, kamusta na ngayon yung sitwasyon nila? Ano po yung mga nangyari doon, sir? May mga natumba bang mga buildings batay sa mga balita dyan sa Taiwan? Sa ngayon po, wala pa tayong naririnig or nakikita sa news o ng mga immediate reports about damages. So far, nakikita natin itong ceiling, yung kisame ng Taoyuan International Airport ay bumagsak, nag-collapse, partially collapsed yung ceiling ng Taoyuan International Airport. Tapos sa mga nakikita natin sa videos on Facebook, may mga dormitories. Ito ay post ng mga kababayan nating Pilipino, may mga dormitories na nag-crack yung kanilang mga walls. Tapos aside doon, may nakita tayong isang overpass somewhere in Taipei na nag-crack yung kanyang walling. So far, ayun pa lang nakikita natin mga damages nung nasabing lindol sa Ilan. And we're expecting more aftershocks in the next few days. And itong mga aftershocks, based dun sa paalala nung Taiwan Earthquake Bureau, is aabot ng between 5 to 6.0 na lindol na aftershocks. And itong nasabing lindol kagabi ay actually isa sa pinakamalakas na lindol na naramdaman ng Taiwan mula noong 1999. Kung matatandaan natin noong 1999, may lindol na nangyari sa central part ng Taiwan which is umabot ng 7.2 at nagtala po ng maraming casualties. So itong nangyaring lindol kagabi ay pangalawa sa pinakamalakas na lindol mula noong 1999. Ayan. Sir Jason, siguro may katanungan din si Bombo Laiming kasama natin dito sa Himpilan. Ayan, maraming salamat, Bombo Oliver. And magandang araw po ulit sa inyo, Sir Jason. Malakas-lakas, literal. Ito pong gumulantang, po sa inyo na lindol, 7.0 na magnitude na lindol. Hindi po yan pangkaraniwan or talagang masasabi po natin, na nakakatakot yung ganyan pong lakas ng lindol. May mga aftershocks pa po ba kayo na nararamdaman po dyan? And batay po sa pagsisiyasat po ngayon ng ating po mga otoridad, may mga lugar pa po pa dyan na talagang malubha. Ito po nga kalagayan, especially ng mga residente po dyan, Sir Jason. Sa ngayon po, may aftershocks pa rin tayo nakikita na inaitatala ng Earthquake Bureau. Pero ito hindi natin maramdaman kasi nasa central area po kami ngayon ng Taiwan. We're traveling back to north siguro later this afternoon. Pero sa nakikita natin, may mga aftershocks pa rin na nangyayari sa northern area ng Taiwan. At ito ay aabot pa actually hanggang next week ayon sa paalala ng Earthquake Bureau ng Taiwan. Wala tayong nakikitang reports or news tungkol sa mga malalang nangyari. So wala pang immediate damages report tungkol dito sa nasabing lindol. Aside dun sa mga nabanggit ko kanina na nag-collapse na ceiling ng Taoyuan International Airport, na nag-cracks na building ng mga dorms, and then yung isang overpass po. Under inspection pa yung ibang buildings, especially po sa mga industrial area ng Taiwan, which is Hsinchu, Taipei. Naglabas po ng abiso itong mga malalaking company katulad ng TSMC, Enelux ng pag-stop po ng kanilang operation dahil magkakaroon sila ng full maintenance check ngayong araw po.
Okay. Pag mga ganyang kalakas ng lindol, Sir Jason, either dyan man po mismo sa lugar po ninyo or sa ibang bahagi po ng Taiwan, nangyayari or nararanasan din po ba yung panic buying na tinatawag natin? Kasi usually, di ba, pag ang mga ganyan, aligagana po talaga, ito po mga kababayan po natin, and due to the destruction na din po ng mga establishments, ng mga kabahayan, lalo kung gawa din po sa light materials, andun po yung eagerness na din, di ba, na kumbaga makakuha na din po or makalikom na din ito po mga residente po natin ang makakain nila, good for how many days. May panic buying ba na nangyayari or nararanasan dyan kung minsan, Sir Jason? Pagdating po sa lindol, medyo sanay na actually yung mga residents ng Taiwan dahil almost like 3 to 4 days ago may naranasan din kami malakas na lindol, which is sa southeastern naman. So sanay na po yung mga residente ng Taiwan pagdating po sa experience ng lindol. Hindi tayo nagkakaroon ng panic buying or